Isang nakakapasong katotohanan ang gumimbal sa aking mundo. Ang kahirapan ay tila sumpang nag-aanyaya ng walang awang pang-aapak. Habang nagdiriwang ang mga sakim sa marangyang bulwagan, nakaluhod sa malamig na sahig ang aking buntis na manugang. Binalot siya ng murang harina at tinapakan ng kanyang pagkaulila. Basura daw siya at basura ang kanyang iluluwal. Ngunit tapos na ang panahon ng pagyuko. Ang harinang ginamit nilang panlait ang mismong gigiling sa kanilang imperyo. Handa na ba silang lamunin ang sarili nilang kahambugan? Kahit anong pilit mo, amoy estero ka pa rin. Ang basurang pulot hindi kailanman nababagay sa La Perla. Ang malupit na tinig ni Stella ay sumalpok sa malamig na hangin ng grand lobby ng hotel, nagdadala ng talim na sadyang pinatulis upang sumugat ng kaluluwa. Isang mapangutyang na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha habang nakapamewang na nakatingin sa ibaba. Ang mga matataas na ginang sa kanyang likuran ay nagpalitan ng mapang-aping mga tingin na sinundan ng isang serye ng nakakapasong panlilibak. Sa ibaba ng kanilang mga mapanghusgang paningin ay si Maya. 6 na buwang nagdadalang tao, nakaluhod siya sa makintab na marmol na sahig na sumasalamin sa kanyang pagkaawa sa sarili. Ang kanyang buong katawan, mula sa kanyang itim na buhok hanggang sa laylayan ng kanyang kupas na bestida, ay nababalot ng makapal at murang harina. Ang puting alikabok ay dumikit sa kanyang mga pilikmata at namuong putik sa kanyang mga pisngi dahil sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Subalit kahit na nanginginig ang kanyang mga balikat, sa labis na kahihiyan, ang kanyang magkabilang kamay ay mahigpit na nakayapos sa kanyang dibdib. Pilit niyang ikinukubli at pinoprotektahan mula sa harina at sa sariling luha ang isang gusot na brown envelope. Ito ang business proposal ng kanyang asawang si Gabriel. Nilunok niya ang lahat ng kanyang dignidad at pumunta sa pugad ng mga ahas na ito upang magmakaawa para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit ang nakuha niya ay isang walang awang pagpatay sa kanyang pagkatao. Ilang hakbang lamang mula sa pinangyarihan nakatayo si Aling Rosa. Kagagaling niya lamang sa pagdedeliver ng pandesal sa kabilang kanto nang mapadaan siya sa hotel. Namanhid ang kanyang buong pagkatao. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo habang pinagmamasdan niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang manugang. Bumagsak ang hawak niyang basket mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nagpagulong-gulong ang mga mainit na tinapay sa makintab na sahig, ngunit wala na siyang pakialam. Isang matining paninikip sa dibdib ang tila pumigil sa kanyang paghinga. Ang harinang ginagamit nila araw-araw upang magdugtong ng buhay ang harinang sumisimbolo sa marangal nilang paghihirap ay ginagamit ngayon ng mga taong ito bilang sandata upang durugin ang kanyang apo na hindi pa man isinisilang. Pinanood niya kung paano pilit na pinunasan ni Maya ang puting alikabok sa kanyang umbok na tiyan. Umiiyak ang kanyang manugang nang walang anumang tinig na lumalabas sa mga labi, humihingi ng patawad sa batang nasa sinapupunan dahil sa kalupitang ipinaranas ng mundo rito. Tinalikuran ni Stella si Maya nang may labis na pandidiri, naglakad papalayo na naiwan ang yabag ng pagkamakasarili sa hangin. Sumunod ang kanyang mga kaibigan, iniiwan ang buntis na mag-isang nakaluhod sa gitna ng naglalakihang mga chandelier na tila nanonood lamang sa kanyang pagkasira. Nakatayo sa dilim ng pasilyo si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy hindi lamang sa galit kundi sa isang pamilyar na kirot na pilit ibinabaon ng panahon. Sa likod ng mga pangaping boses ni Stella ay umalingaw-ngaw ang isang alaala mula 25 taon na ang nakararaan. Ang ganoon ding uri ng pagtawa, ang ganoon ding uri ng pagnanakaw sa kanyang dignidad. Unti-unting nakakuyom ang kanyang mga nanginginig na kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Kailangan ba nating masanay na laging nakayuko o ito na ang huling araw na iiyak tayo? Ang pag-usad ng lumang pinto
ay nagdala ng malamig na hangin sa loob ng maliit na panaderya. Pumasok si Maya na nakayuko ang mga braso ay mahigpit na nakabalot sa kanyang sarili na tila pinipigilan ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang paborito niyang bestida ay naninigas pa rin dahil sa tuyong harina. Pinilit niyang gumuhit ng isang nangiti sa kanyang nanginginig na mga labi nang salubungin siya ni Aling Rosa. Nangingilid ang mga luha sa mata ng dalaga habang nagdadahilan na nadapa siya sa palengke at aksidenteng bumagsak sa mga sako ng paninda. Hindi umimik ang matanda. Alam ni Rosa ang katotohanan sapagkat ang kanyang sariling kaluluwa ay nagdurugo pa rin mula sa kanyang mga nasaksihan. Sa halip na magtanong, dahan-dahang inalalaya ni Rosa ang manugang paupo sa silyang kawayan. Walang ni isang salitang lumabas sa bibig ng biyenan. Kumuha si Rosa ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, sinimulan niyang punasan ang mukha ni Maya. Ang magaspang, ngunit banayad na mga kamay ng matanda ay maingat na inalis ang bawat bakas ng paghihirap sa pisngi at leeg ng dalaga. Sa bawat haplos ng maligamgam na bimpo, tila unti-unting natutunaw ang matigas na pader na itinayo ni Maya upang itago ang kanyang sakit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naghahanap ng mapaglalabasan hanggang sa hindi na niya kinaya ang pait ng pananahimik. Ang mga pilit na tinatagong emosyon ay sumambulat sa isang iglap. Isinubsob ni Maya ang kanyang mukha sa balikat ni Aling Rosa at doon ibinuhos ang lahat ng hinagpis. Ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginig sa tindi ng kanyang pagdurusa. Nay, sorry po talaga. Nahihirapang wika ni Maya sa pagitan ng paghabol sa kanyang hininga. Ginawa ko po lahat para maging presentable. I just wanted to help Gabriel with his loan. Pero tama po yata sila. Kahit anong gawin ko, amoy estero pa rin ako. Basura lang po ako na pinulot nyo. Isang matinding kirot ang sumaksak sa puso ni Rosa nang marinig ang mga salitang yon. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na katawan ng manugang idinikit ang sariling pisngi sa buhok nitong amoy harina at luha. Sino ang nagsabing basura ka? Bulong ni Rosa, ang boses ay puno ng kapangyarihan ng isang ina na handang hamakin ang lahat para sa kanyang anak. Listen to me, Maya. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa suot niyang damit o sa dami ng pera sa bulsa. Nasusukat ito sa busilak niyang puso at ikaw ang pinakamagandang regalong dumating sa pamilyang ito. Hindi ka ulila, anak. Nandito ako. Matapos ang mahabang pagluha, ipinagtimpla ni Rosa si Maya ng isang mainit na gatas. Pinanood niyang inumin ito ng dalaga hanggang sa kumalma ang paghinga nito. Dahan-dahang inihiga ni Rosa si Maya sa kanilang papag. Gamit ang kanyang palad, marahan niyang hinimas ang umbok ng tiyan ng manugang nagpapadala ng tahimik na panalangin para sa kapayapaan ng sanggol. Bago tuluyang lamunin ng antok si Maya, yumuko si Aling Rosa at iginawad ang isang malalim at mainit na halik sa noo ng dalaga. Ang halik na yon ay isang selyo ng proteksyon, isang pangako na papawi sa lahat ng pangungutya ng mundo. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Maya, nakahanap ng pansamantalang kanlungan sa pag-ibig ng kanyang biyenan. Habang payapang natutulog ang dalaga, isang biglaang liwanag mula sa cellphone sa ibabaw ng mesa ang pumunit sa kadiliman ng silid. Lumapit si Rosa at binasa ang mensaheng lumitaw sa screen. Ito ay mula sa isang numerong nakapangalan na Stella Utang. Ang mga salitang nakasulat ay nagdadala ng walang awang banta na kumurot sa kalamnan ng matanda. Kung gusto mong maaprubahan ang loan ng asawa mo, bumalik ka rito bukas at linisin mo ang sahig na dinumihan mo. Nanlilisik ang mga mata ni Rosa habang nakatitig sa nagliliwanag na screen. Ang malamig na hanging pumasok sa bintana ay tila nagbabadya ng isang madilim at mapanirang unos. Hindi dinalaw ng antok si Aling Rosa. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang mabigat na kumot na nakapatong sa kanyang balikat, lalo pang pinabibigat ng mga kaganapang sumugat sa kanyang manugang. Pumasok siya
sa kanyang maliit at madilim na kwarto. Dahan-dahang lumuhod sa sahig at hinila ang isang inaanay na baul mula sa ilalim ng lumang kama. Ang pag-usad ng kahoy sa semento ay nag-iwan ng bakas ng alikabok kasing kapal ng mga alaala na pilit niyang ibinaon. Nang buksan niya ang takip, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang isang kupas na litrato. Dalawang magkaibigang nakangiti, magkaakbay na may mga bakas ng harina sa kanilang mga apron. Siya at Cecilia, dati silang magkasosyo magkapatid sa turing parehong nangarap na iangat ang buhay gamit ang nag-iisang recipe ng ensaymada na pamana pa ng lola ni Rosa. Sa ilalim ng litrato ay naroon ang isang luma at naninilaw na kontrata. Ito ang kasulatang nagpapatunay ng panlilinlang 25 taon na ang nakalipas. Ibinalik ng gunita ang hapdi ng nakaraan nang ipagtabuyan siya ni Celia nang walang kalaban-laban ninakaw ang kanyang resipe at inangkin ang lahat ng kanilang pinaghirapan upang itayo ang pundasyon ng La Perla. Ang magaspang na daliri ni Rosa ay maingat na dumaan sa ibabaw ng pirma ni Celia sa kontrata. Isang mainit na luha ang taksil na kumawala mula sa kanyang mata at lumapag sa lumang papel. Ngunit sa halip na magpatangay sa kalungkutan, isang matinding pagkayamot ang bumalot sa kanyang pagkatao. Mabilis niyang pinunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi na siya ang mahinang Rosa na kayang lamangan. Mula sa kailaliman ng baul, hinugot niya ang isang maliit na itim na kahon na balot ng pilus. Nang buksan niya ito, nagpakita ang isang opisyal na sertipiko at mga patunay ng pagmamay-ari. Ito ang nag-iisang ebidensya na sa pamamagitan ng isang lihim na korporasyon, siya ang lihim na nagmamay-ari ng 51% ng La Perla Hotel. Ang malawak na kapangyarihang ito ay utang niya sa isang matandang lalaki na nasa isa pang litrato sa loob ng kahon. Isang mayamang estranghero na iniligtas niya noon mula sa bingit ng kamatayan na nagpasa sa kanya ng kayamanang ito bilang pasasalamat. Pinili niyang itago ang mga papel na ito at mamuhay ng payak upang hindi malason ng labis na salapi ang paglaki ng kanyang anak na si Gabriel. Subalit ngayon, ang kanyang katahimikan ay ginagamit upang saktan ang kanyang pamilya. Isinara ni Rosa ang baul. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panibagong determinasyon. Ang mga luhang pumapatak kanina ay napalitan ng isang nakapanlulumong katatagan ng isang inang handang pumatay ng mga halimaw para sa kanyang mga anak. Inagaw mo ang nakaraan ko, Celia. Ngunit hindi ko hahayaang sirain ng anak mo ang kinabukasan ng apo ko. Mariing bulong niya sa sarili habang nakatitig sa kawalan. Mula sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador, kinuha niya ang isang lumang telepono at sinimulang pindutin ang mga numero na 2 dekada na niyang hindi tinatawagan. Ang pagliwanag ng screen sa gitna ng dilim ay ang unang hakbang tungo sa pagbawi ng hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa kabilang linya, isang boses ang gumuhit sa katahimikan ng madaling araw. Si Attorney Ignacio, ang abogadong matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito, ay halos hindi makapaniwala sa narinig na boses. Ang boses na dati ay puno ng pag-asa ngayon ay may taglay ng talim at kapangyarihan ng isang taong tapos na sa paglalaro. Inilatag ni Aling Rosa ang kanyang mga direktiba ng may kalmadong awtoridad. Bawat salita ay may bigat na hindi matatawaran. Gisingin mo ang lupon. Oras na para magpatawag ng emergency board meeting. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha nila kapag nalaman nilang hindi pa tapos ang kwentong sinimulan nila. Pagdating ng liwayway, isang kakaibang tensyon ang gumapang sa maliit na panaderya. Si Maya ay gumising ng maaga. Pilit na itinatago ang mga pasa at hapdi sa kanyang katawan sa ilalim ng suot na maluwag na damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naghahanda ng almusal.
Ang takot na dulot ng pangyayari sa hotel kahapon ay nananatiling nakadikit sa kanyang balat, isang aninong hindi siya pinababayaan. Nang makita siya ni Aling Rosa agad, itong lumapit at hinawakan ng kanyang mga kamay, pinapawi ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Nay, kailangan ko pong bumalik sa La Perla. Iyon lang po ang tanging paraan para maaprubahan ang utang ni Gabriel. Ayaw ko pong madamay siya sa kapabayaan ko. Pakiusap ni Maya, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang kanyang pagiging ulila ay nag-iwan ng malalim na sugat na nagtutulak sa kanya na magsakripisyo ng labis sa paniniwalang yon, ang tanging paraan upang manatiling bahagi ng isang pamilya. Isang matinding pagpigil ang ipinamalas ni Aling Rosa. Hinaplos niya ang pisngi ng manugang, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng pagmamahal na nakakabuo ng lakas. Hindi ka na muling babalik doon bilang alipin. Hindi na kita hahayaang yumukod sa mga taong walang pagpapahalaga sa dignidad ng ibang tao. Ako ang haharap sa kanila, Maya. Pangako ko sa iyo ito na ang huling beses na magdurusa ka dahil sa kanila. Ang tinig ni Rosa ay hindi isang pakiusap, kundi isang sumpa na nakaukit sa bato. Habang abala ang lahat, isang itim na sasakyan ang dumaan sa harap ng panaderya. Hindi ito huminto, ngunit ang presensya nito ay nag-iwan ng isang malamig na damdamin sa paligid. Hindi ito napansin ni Maya, ngunit ang matatalas na mata ni Rosa ay nakatutok sa papalayong bakas ng gulong sa semento. Sa loob ng sasakyan, may isang taong nagmamatiyag, naghihintay ng pagkakataon. Samantala, ang cellphone ni Maya sa ibabaw ng mesa ay hindi tumigil sa pag-ilaw. Ang mga mensahe ni Stella ay tuloy-tuloy na bumubuhos, puno ng mga pananakot na kung hindi siya magpapakita sa loob ng ilang oras, ang kumpanya ni Gabriel ay siguradong mawawalan ng lisensya. Sa gitna ng katahimikan, muling sumulyap si Rosa sa screen ng cellphone. Sa halip na matakot, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang kanyang gagawin. Hindi na siya ang babaeng nagtitinda ng tinapay sa kalsada. Siya ay si Rosalinda, ang reynang babawi sa kanyang korona. Sa loob ng panaderya, habang naghahain si Maya ng mainit na kape, hindi niya namalayang ang kanyang biyenan ay naghahanda na ng isang liham na magpapabagsak sa mga pangarap ng kanyang mga kaaway. Ang banta sa text message na nagmumula kay Stella ay isang hudyat lamang ng nalalapit na paghuhukom. Bargy, ang init na nagmumula sa lumang pugon ay tila yumayakap sa malamig na umaga, nagbibigay ng pamilyar na kapanatagan sa maliit na panaderya. Matiyagang hinahampas at pinipiga ni Aling Rosa ang maputing masa sa ibabaw ng makapal na kahoy na mesa. Sa bawat mariing diin ng kanyang palad at buong bigat ng kanyang braso, nakikita ni Maya ang isang uri ng tahimik na paglaban. Nakaupo lamang ang dalaga sa gilid, ang mga mata ay nakatutok sa banayad na galaw ng kanyang biyenan. Tingnan mo ang harinang ito, anak. Malumanay na wika ni Rosa habang patuloy na binabatak ang masa. Kapag mas pinupukpok, mas binubugbog at dumadaan sa matinding init, doon siya mas umaalsa at nagiging malambot. Ganyan din tayo sa buhay. Ang mga pasakit na ibinabato nila sa atin, ang mga luhang pinipilit nilang pumatak sa ating mga mata, ang mismong magpapatibay sa ating kaluluwa. Ang halimuyak ng mantikilya at asukal na unti-unting pumupuno sa buong kusina ay tila naging isang gamot na nagbigay ng kakaibang ginhawa sa naninikip na dibdib ng dalaga. Sa kabilang dako ng lungsod, ang malawak at malamig na bulwagan ng La Perla ay balot ng matinding tensyon na kabaligtaran ng kapayapaan sa panaderya. Ang matatalim na salita ni Stella ay tila mga punyal na walang awang tumatarak sa pagkatao ng mga nanginginig na empleyado. Galit na galit ang dalaga at pinagmumukhang mangmang ang mga kawani dahil lamang sa hindi perpektong pagkakahanay ng mga mamahaling bulaklak sa florera ng labi. Sa kalagitnaan ng kanyang pang-aalipusta, dumating si Doña Celia, ang kanyang ina, na may suot na mapagmataas ng ngiti at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier.
Sa halip na sawayin ang kawalang hiyaan ng anak, pinuri pa nito ang malupit na pamamalakad ni Stella bilang patunay ng kanilang kapangyarihan. Naglakad silang mag-ina patungo sa pribadong opisina, masayang pinag-uusapan ang nalalapit na pagsasanib-puwersa ng mga negosyo na lalong magpapalawak sa kanilang imperyo. Nang may pagmamalaking ikwento ni Stella, ang ginawa niyang pagbuhos ng harina sa isang buntis na pulubi kahapon, ang tanging naging reaksyon ni Celia ay isang ngiting puno ng pang-aalipusta. Wala man lang kahit munting bakas ng awa sa kanyang puso para sa kapwa babae at inang nagdadalang tao, tila ba ang mga taong nasa ibaba nila ay mga insekto lamang na nararapat tapakan. Malayo sa karangyaan at kasakiman ng hotel, isang dalisay na pag-ibig ang nagaganap sa loob ng kusina ni Rosa. Hindi na napigilan ni Maya ang pag-apaw ng kanyang damdamin. Tumayo siya, lumapit at mahigpit na niyakap ang biyanan mula sa likuran. Ang kanyang mga may init na luha ay tahimik na bumasa sa lumang apron ni Rosa. "Nay, bakit po ang bait niyo sa akin?" Nangangatal na tanong ni Maya, ang boses ay basag dahil sa matinding kakulangan sa pagpapahalaga sa sarili. "Wala naman po akong maipagmamalaki. Wala akong mga magulang na magtatanggol sa akin kung sakaling may mangyari. Isa lang po akong pabigat na amoy estero. Bakit niyo po ako tinatrato ng ganito kaganda?" Binitawan ni Rosa ang masa at dahan-dahang humarap sa umiiyak na manugang. Gamit ang mga kamay na may bahagyang bakas ng harina, maingat niyang hinaplos ang likod at buhok ng dalaga. Iniiwasang madumihan ang mukha nito. Tinitigan niya si Maya ng may lalim na kayang sumagip ng nalulunod na kaluluwa. "Makinig ka sa akin, Maya." Puno ng paninindigan na wika ng matanda. Ang tunay na pamilya ay hindi kailanman nasusukat sa apelyido, sa dugong nananalaytay sa mga ugat o sa yamang na mana. Nasusukat iyan sa kung sino ang piniling manatili at hawakan ng kamay mo sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ikaw ang piniling mahalin ng anak ko, kaya ikaw ay anak ko rin. At walang sino man sa mundong ito ang pwedeng magsabi ng iba. Ang mga salitang iyon ay naging isang mainit na kumot na yumapos sa nanlalamig na pagkatao ni Maya, tuluyang nagpabura sa salitang ulila sa kanyang puso. Ang nakapagpapagaling na eksenang iyon ay pilit na sinalungat ng isang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin sa marangyang opisina ni Doña Celia. Ang kanyang punong sekretarya ay biglang pumasok ng hindi man lang kumakatok. Tila hinahabol ng isang nakakatakot na multo, ang kawani ang mukha ay kasing puti ng papel at ang buong katawan ay marahas na nanginginig. Walang anumang salitang lumabas sa bibig nito, tanging iniaabot lamang ang isang opisyal na dokumentong kakarating mula sa isang pribadong tagapaghatid. Naiinis na kinuha ni Celia ang folder, ngunit nang mag-umpisang magbasa ang kanyang mga mata, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mga labi. Napalitan ng labis na takot ang kanyang mapagmataas na tindig. Ito ay isang formal at legal na imbitasyon. Ang lihim na nagmamay-ari ng 51% ng La Perla, ang taong hindi nagpakita ng mukha at hindi nakialam sa loob ng 25 taon, ay nagpapatawag ng isang agarang pagpupulong ng lupon para bukas ng umaga. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ni Celia, pilit na nilalabanan ang matinding kaba na unti-unting sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang pinakatinatagong multo ng kanyang nakaraan ay nagbabalik, at ito ay nagbabadyang singilin ang lahat ng kanyang ninakaw. Ang pag-ilaw ng maliit na telepono sa ibabaw ng hapag ay nagdala ng panandaliang pagtigil sa paghinga ni Maya. Ang pangalan ni Gabriel ay nakapaskil sa screen, nag-aanyaya ng isang pamilyar na kaba. Pinunasan ng dalaga ang namamasang mga mata at huminga ng malalim bago tuluyang sagutin ang tawag. Sa kabilang linya, ang mainit at nag-aalalang tinig ng kanyang asawa ay naging isang matalim na patalim na sumugat sa kanyang budhi. Uuwi na si Gabriel bukas mula sa probinsya. Sa halip na matuwa, isang matinding pangangatog ang bumalot sa katawan ng dalaga.
Takot na takot siya. Kapag nalaman ng kanyang asawa ang ginawang panghahamak ni Stella at ang kalupitang dinanas niya sa La Perla, siguradong susugod ito upang ipagtanggol siya. Mawawala ng lisensya ang maliit nitong kumpanya. Masisira ang mga pangarap na matagal nitong pinaghirapan at ang lahat ng yon ay mangyayari dahil sa kanyang pagiging pabigat. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Nagbabalat kayong maayos ang lahat at masaya niyang hinihintay ang asawa, habang ang mga may init na luha ay naguunahang pumatak at bumasa sa kanyang kandungan. Sa labas ng kusina nakatayo si Aling Rosa tahimik na nakikinig sa bawat impit na paghikbi ng kanyang manugang. Ang sakit na nadarama ni Maya ay tila nagiging sarili niyang pasakit. Hindi niya maaaring hayaang madamay ang malinis na pangalan at kinabukasan ng kanyang anak sa maduming laro ng mga kontrabida. Oras na para bilisan ang pag-ikot ng gulong ng tadhana. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto at nagbihis ng pinakamaayos niyang lumang damit, isang kupas na blusang may burda na matagal na niyang iniingatan. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, dumaan siya sa tabi ng mesa kung saan nakapatong ang lumang pitaka ni Maya. Nang may matinding pagmamahal, maingat niyang inipit sa loob nito ang isang lukot na 50 piso. Pambili ng prutas para sa apo ko, pabulong niyang wika. Sa hangin isang tahimik na pangako ng pag-aruga sa gitna ng namumuong unos. Nagpaalam siyang pupunta lamang sa pamilihan, ngunit ang kanyang mga hakbang ay patungo sa isang direksyong babago sa lahat. Ang malamig na hangin sa loob ng isang mamahaling kapihan sa sentro ng Makati ay tila hindi nababagay sa porma ni Aling Rosa. Pagkapasok pa lamang niya, ang mga matapobreng paningin ng mga mayayamang parokyano ay kaagad na dumapo sa kanyang kupas na damit at gastadong sapatos. Ang kanilang mga mapanghusgang titig ay tila mga karayom na sumusukat sa kanyang halaga. Subalit nanatiling nakataas ang noo ng matanda. Hindi siya nagpatinag sa mga matang mapangmataas na nabubuhay sa ilusyon ng yaman. Mula sa sulok ng establishmento, isang formal na lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang mabilis na tumayo. Si Attorney Ignacio, isa sa mga pinakarespetado at kinatatakutang abogado sa buong bansa, ay naglakad papalapit sa kanya. Sa gulat ng mga nakamasid na parokyano, ang tanyag na abogado ay yumuko ng may buong paggalang sa harapan ng matandang babaeng mukhang labandera. Ipinaghila niya ito ng upuan tinatrato na tila ba isang reynang nagbalik mula sa matagal na pagkakawala. Walang inaksayang panahon si Rosa. Inilapag ng abogado ang isang makapal na itim na folder sa ibabaw ng mesa. Maingat itong binuksan ng matanda at habang binabasa ng kanyang mga mata ang mga serye ng numero at lihim na dokumento, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mukha. Ang mga papel ay naglalaman ng mga nakapangingilabot na butas sa pananalapi ng La Perla, mga dambuhalang halaga na palihim na kinulimbat at winaldas ni Stella upang tustusan ang sarili nitong karangyaan at iligal na negosyo. Ang imperyong ninakaw ni Celia, 25 taon na ang nakararaan, ay unti-unti na palang kinakain ng anay. At ang anay na yon ay walang iba kundi ang sarili niyang anak. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Rosa. Mas madali palang pabagsakin ang palasyo kapag ang mismong prinsesa ang sumisira sa mga haligi nito, kalmadong pahayag ng matanda habang inililigpit ang mga dokumento. Sa pagkakataong ito, malinaw na sa kanya na hindi lamang niya babawiin ang ninakaw sa kanya. Hahayaan niyang ang sariling kasakiman ng mag-ina ang humukay sa kanilang libingan. Ang makintab at marangyang sasakyan ni Stella ay huminto sa tapat ng maliit na panaderya na tila isang dambuhalang hayop na naghahanap ng mabibiktima sa isang mahirap na komunidad. Ang pagbaba ng dalaga mula sa kanyang sasakyan ay sinundan ng kanyang mapanlait na pag-ikot ng mga mata.
Tiningnan niya ang paligid ng may labis na pandidiri. Ang mga manikyuradong daliri ay mahigpit na nakatakip sa kanyang ilong upang salagin ang tinatawag niyang amoy ng kahirapan. Nag-iisa si Maya sa loob ng kusina, abala sa paglilinis ng mga lumang bandeha nang mapansin niya ang pag-usad ng anino sa sahig. Nang iangat niya ang kanyang paningin, ang mapang-aping figura ni Stella ay nakatayo na sa mismong pintuan, nagdadala ng malamig at nakakapasong presensya na muling gumising sa takot ng buntis. Walang pag-aalinlangan na humakbang si Stella, papasok iniiwasan ang mga sako ng harina na tila ba ang mga ito ay nakakahawang sakit. Nilapitan niya ang nanginginig na si Maya hanggang sa makorner niya ang dalaga sa gilid ng lababo. Mula sa kanyang mamahaling bag, naglabas si Stella ng isang tseke at inihagis ito sa ibabaw ng kalawanging mesa. 50,000, malamig, at puno ng pagmamataas na wika ni Stella. Kunin mo yan, layuan niyo ang pamilya namin, at kalimutan mo na ang utang ng asawa mong walang kwenta. Sapat na yan para makapagsimula kayo sa estero kung saan kayo nababagay. O kaya naman gamitin mo pampalaglag dyan sa dinadala mo para hindi na dumami ang mga basurang tulad nyo. Ang mga salitang binitawan ni Stella ay parang asidong unti-unting sumusunog sa pagkatao ni Maya. Ang matinding kaba sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na puot. Bilang isang ulila, sanay siyang tumanggap ng mga pangiinsulto para sa kanyang sarili, ngunit ang paglapastangan sa inosenteng buhay na kanyang dinadala ay pumukaw sa tapang ng isang ina. Mahigpit na niyakap ni Maya ang kanyang umbok na tiyan, ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginginig sa galit. Tiningnan niya si Stella nang diretso sa mata, ang mga luha ng katapangan ay nangingilid sa kanyang mga pilik mata. Hindi ko kailangan ng pera mo. Umalis ka dito. Wala kang karapatang tapakan ang pamilya ko. Naningkit ang mga mata ni Stella. Hindi makapaniwala na ang isang taong itinuturing niyang pulubi ay may lakas ng loob na sigawan siya. Umakyat ang matinding galit sa kanyang ulo. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, handang iparamdam ang malupit na dapo ng kanyang palad sa pisngi ng buntis. Napapikit na lamang si Maya, inaasahan ang pagdating ng pananakit. Subalit bago pa man tumama ang kamay ni Stella, isang marahas na hangin ang pumasok kasabay ng mabilis na pagtulak sa lumang pinto ng panaderya. Sa isang iglap, isang magaspang at matibay na kamay, ang mahigpit na pumulupot sa pulso ni Stella, pinipigilan ang anumang tangkang pananakit sa gitna ng hangin. Dumilat si Maya at nakita si Aling Rosa, nakatayo na tila isang matibay na pader sa pagitan niya at ng mapang-aping panauhin. Tinitigan ni Rosa si Stella ng isang nakakamatay na tingin, isang sulyap na nagdadala ng bigat at galit ng 25 taong pagtitiis. Ang malamig at matalim na paningin na iyon ay tila tumagos sa kaluluwa ng dalaga, dahilan upang biglaang manginig ang mga tuhod nito at mapaatras ng bahagya. May isang pamilyar na awtoridad sa mga mata ng matanda na hindi maintindihan ni Stella, isang uri ng kapangyarihang nagpapaliit sa kanyang kayabangan. Walang kurap na kinuha ni Rosa ang tsekeng nakapatong sa mesa. Tiningnan niya ito nang may sukdulang pandidiri bago niya ito kinusot hanggang sa maging isang walang kwentang bolang papel at inihagis sa basurahan. Kahit mamatay kami sa gutom, hindi kailanman namin lulunukin ang limos ng isang magnanakaw. Mariin at kalmadong pahayag ni Rosa, ang bawat pantig ay tumatatak sa hangin ng kusina. Umalis ka sa pamamahay ko bago ko kalimutan na may natitira pa akong awa sa katulad mong walang pinag-aral. Sa labis na kahihiyan at pagkabigla, pilit na binawi ni Stella ang kanyang braso. Inaayos niya ang kanyang nagusot na damit, pinipilit na ibalik ang kanyang gumuho na pagmamataas. Tiningnan niya ang magbiyenan ng may nanlilisik na mga mata. You will regret this.
Bukas na bukas din ipapasara ko ang basurahan ninyong ito. Titingnan ko kung saan kayo pupulutin. Banta ng dalaga. Bago mabilis na tumalikod palabas, hindi gumalaw si Rosa mula sa kanyang kinatatayuan. Pinagmasdan niya ang pag-alis ng marangyang sasakyan nang may awa at pangungutya sa kanyang puso. Subukan mo, Ineng. Tahimik niyang bulong sa hangin, sapat na upang marinig ng kanyang sariling kaluluwa. Bukas malalaman mo kung sino talaga ang mawawala ng tirahan. Ang salitang bukas ay naiwan sa loob ng maliit na panaderya, nagdadala ng isang sumpa para sa mga sakim at isang pangako ng paglaya para sa mga naapi. Shabulay, ang matinding init sa loob ng opisina ng La Perla ay hindi nagmumula sa sikat ng araw, kundi sa naglalagablab na tensyon na bumabalot kay Doña Celia. Nakatayo siya sa harap ng malawak na salamin ng kanyang opisina. Ang kanyang mamahaling seda ay tila nakakasakal habang pinagmamasdan ang kaguluhang nangyayari sa ibaba ng gusali. Kakapasok lamang ng balita na ang ilan sa pinakamalalaking pondo ng hotel ay biglaang na-freeze ng bangko nang walang anumang malinaw na paliwanag. Ang kanyang mga tauhan ay nagkakagulo pabalik-balik sa mga pasilyo, ngunit walang makapagbigay ng konkretong sagot. Isang pakiramdam ng kawalan ng kontrol ang unti-unting gumagapang sa kanyang pagkatao, isang bagay na 25 taon na niyang hindi nararadanan. Ang pagtanggap niya ng formal na sulat mula sa lihim na may-ari ay tila nagbukas ng isang pinto tungo sa kanyang pinakamasamang bangungot. Malayo sa kaguluhan ng mga mayayaman, ang kapaligiran sa maliit na panaderya ay nababalot ng isang tahimik na paghihintay. Nakaupo si Maya sa gilid ng lumang papag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Mamayang gabi na, ang pag-uwi ni Gabriel. Sa halip na makaramdam ng pananabik isang malalim na pangamba, ang bumabalot sa puso ng dalaga. Hindi niya alam kung paano sasalubungin ang asawa, gayong sa pakiramdam niya ay isa siyang malaking kabiguan. Ang takot na makita ang galit at pagkadismaya sa mga mata ni Gabriel ay tila isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nang mapansin ni Aling Rosa ang panginginig ng mga balikat ng manugang, lumapit siya at dahan-dahang umupo sa tabi nito. Gamit ang kanyang magaspang na palad, inalis ni Rosa ang ilang hibla ng buhok na tumakip sa namamasang mata ni Maya. "Huwag kang matakot, anak." Malambing na wika ng matanda, ang kanyang tinig ay tila isang banayad na agos ng tubig na pumapawi sa anumang takot. "Kilala ko ang anak ko. Walang ibang mahalaga sa kanya kundi ikaw at ang batang dinadala mo. Bukas ng hapon, ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng pait na ibinato nila sa atin ay magiging isang nakaraan na lamang. Matatapos na ang laban na ito." Ang mga salitang iyon ay nagdala ng isang mainit na kapanatagan kay Maya, sapat upang unti-unting pumikit ang kanyang mga mata at magpadala sa tawag ng pagod at antok. Nang makatiyak si Rosa na mahimbing na ang tulog ng dalaga, dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa kanyang sariling kwarto. Ipinilid niya ang pinto upang walang anumang makagambala sa kanyang gagawin. Mula sa itaas ng kanyang lumang aparador, maingat niyang ibinaba ang isang malaking kahon na nababalot ng alikabok ng panahon. Nang tanggalin niya ang takip, bumungad ang isang napaka-eleganteng trahe de boda na gawa sa itim na seda, isang kasuotang sumisimbolo sa kapangyarihan at pagluluksa. 2 dekada na itong nakatago, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling isuot. Kinuha rin niya mula sa ilalim ng kama ang isang pares ng lumang sapatos na gawa sa tunay na balat. Gamit ang isang malinis na basahan, sinimulan niyang kuskusin at linisin ang sapatos. Sa bawat pag-alis ng alikabok, tila inaalis din niya ang lahat ng mga taon ng paghihirap, pagyuko at pagtitiis. Ang kanyang paghinga ay banayad at kontrolado, nag-iipon ng lakas para sa paparating na unos. Sa kabilang banda ng lungsod, isang lalaki, ang tahimik na nakaupo,
Sa loob ng isang pampasaherong sasakyan, ang tingin ay nakatutok sa malayo. Si Gabriel. May hawak siyang cellphone na kanina pa, walang tigil sa pag-ilaw, dahil sa mga sunod-sunod na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga impormasyong nabasa niya ay nagdulot ng matinding kalituhan at galit sa kanyang dibdib, nagtutulak sa kanya na pabilisin ang pag-uwi nang hindi inaasahan ng kanyang asawa at ina. Isinara ni Rosa ang maliit na bintana ng kanyang kwarto, pinuputol ang ugnayan ng kanyang tahanan sa madilim na gabi sa labas. Tumayo siya sa harap ng basag na salamin. Hindi na nakita ng kanyang mga mata ang isang matandang labandera o isang simpleng manininda ng pandesal. Ang refleksyon na nakatingin sa kanya ay ang isang babaeng binihisa ng tapang at pagnanasang bawiin ang kanyang dignidad. Nakatayo doon si Madam Rosalinda, ang tunay na nagmamay-ari ng La Perla, handang lumabas sa kanyang pinagtataguan upang isagawa ang pinakahihintay na paghuhukom. Ang malawak na silid-pulungan ng La Perla ay tila isang entablado ng mga nagkukunwaring Diyos. Nakaupo si Doña Celia sa pinakadulo ng mahabang lamesa, ang kanyang mukha ay pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na pampaganda, habang si Stella ay nakaupo sa kanyang tabi na may taglay pa rin ang kanyang mapagmataas ng ngiti. Ang iba pang mga direktor ng lupon ay tahimik na naghihintay, nag-uusap sa pamamagitan ng mga makahulugang sulyapan, hindi malaman kung anong uri ng pagyanig ang idudulot ng biglaang pagpapatawag ng lihim na may-ari. Sa gitna ng nagbabadyang tensyon, ang malaking pinto ng silid ay marahang bumukas. Ang pag-ikot ng mga gintong bisagra ay naghudyat ng pagdating ng isang taong babago sa kasaysayan ng kumpanya. Unang pumasok si Attorney Ignacio, ang kanyang formal na tindig ay nagbigay ng bigat sa presensya ng taong kasunod niya. Lahat ng mga mata ay napako sa pintuan nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng simpleng ngunit napaka-eleganteng itim na damit. Ang kanyang ayos ay walang bahid ng karangyaan ng mga alahas, ngunit ang awtoridad na dumadaloy sa kanyang mga hakbang ay sapat upang patahimikin ang buong silid. Nang makita ni Stella ang mukha ng bagong dating isang malakas na pang-iinsulto, ang kaagad na kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa kabastusan. Ano ang ginagawa ng manggagawa ng tinapay? Dito security, paano nakapasok ang basurang ito sa boardroom? Subalit walang sinuman sa mga naroroon ang gumalaw. Ang mga gwardya ay nanatiling nakatayo sa kanilang pwesto, nakayuko bilang paggalang. Sa kabilang dulo ng lamesa, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Doña Celia. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay hanggang sa maging kasing puti ng papel. Parang isang multo mula sa kanyang pinakamadilim na panaginip ang naglalakad papalapit sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi, halos hindi makabuo ng salita, habang pilit niyang pinagmamasdan ang mukha ng dati niyang kaibigan, Rosa. Ang bulong niya isang katanungang nagdadala ng labis na takot at pagsisisi. Walang pag-aalinlangan na naglakad si Rosa patungo sa bakanting silya sa kabilang dulo ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig kay Celia, isang tingin na walang halong galit, kundi isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Inilapag niya ang makapal na itim na folder sa ibabaw ng makintab na lamesa bago dahan-dahang hinubad ang isang mumurahing singsing sa kanyang daliri, isang malinaw na senyales na tinatapos na niya ang 25 taon ng kanyang pagpapanggap. Ang singsing na yon ay sumisimbolo sa kanyang buhay bilang isang simpleng ina at manininda, at ngayon, ibinabalik niya ito sa kanyang nakaraan. Ipapakilala ko ang aking sarili sa mga hindi nakakakilala. Malamig at puno ng kapangyarihan na wika ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpapatigil sa pagtibok ng puso ng mga nakikinig. Ako si Rosalinda Magtibay, ang nag-iisang may hawak ng 51% ng kumpanyang ito,
at nagsisimula na ang pulong. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang pag-amin na yon ay sumira sa buong mundong nakasanayan ni Stella. Hindi niya matanggap na ang babaeng binuhusan niya ng harina, ang babaeng tinawag niyang pulubi at basura, ay ang mismong nagpapakain sa kanilang karangyaan. Kasinungalingan yan. Isa kang basura. Wala kang karapatan dito. Sumigaw si Stella, ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi natinag si Rosa. Tiningnan niya ang dalaga nang may awa at pangungutya bago ibaling ang kanyang paningin sa lumang dokumento sa kanyang harapan. Ang basurang tinatawag mo, kalmadong tugon ni Rosa habang binubuklat ang unang pahina ng dokumento, ay ang mismong nagpapakain sa karangyaan ninyong mag-ina sa loob ng 25 taon. Ngayon, binabawi ko na ang hapagkainan. Ang mga salitang iyon ay naging isang sumpa, isang formal na paghaharap sa mga kasalanan ng nakaraan na handa ng singilin. Ang buong silid-pulungan ay nabalot ng isang nakakasakal na katahimikan, tila naghihintay ng huling hatol mula sa isang huwes na matagal nang pinagkaitan ng katarungan. Sa isang senyas ng mata ni Rosalinda, dahan-dahang binuklat ni Attorney Ignacio ang laman ng makapal na itim na folder at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa gitna ng makintab na lamesa. Lumantad sa paningin ng buong lupon ang orihinal na kasulatan na nagpapatunay ng pagpalsipeka ni Celia sa kontrata ng kanilang negosyo. 25 taon na ang nakararaan. Ang imperyo ng La Perla na ipinagmamalaki ng mag-ina ay nakatayo lamang pala sa pundasyon ng nakaw na resipe at tahasang pagtatraidor. Hindi pa roon nagtapos ang pagbubunyag. Inilabas din ng abogado ang mga lihim na bank records at audit reports na malinaw na nagpapakita ng mga iligal na transaksyon na ginawa mismo ni Stella noong mga nakaraang buwan, mga katiwaliang nagbaon sa kumpanya sa dambuhalang utang at puminsala sa tiwala ng kanilang mga namumuhunan. Ang bawat pahina ay parang mga matatalim na pako na ibinabaon sa kabaong ng pagmamataas ng mag-ina. Hindi na kinaya ni Doña Celia ang matinding bigat ng katotohanang nakalatag sa kanyang harapan. Ang kanyang mga binti ay nawalan ng lakas dahilan upang siya ay bumagsak sa malamig na sahig habang nakasubsob sa laylayan ng itim na damit ni Rosalinda. Ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay nagpabura sa kanyang mamahaling pampaganda. Inilalantad ang isang mahina at kaawa-awang kaluluwa. Rosa, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang tinig ay basag at nanginginig sa labis na takot. Patawarin mo ako. Nabulag ako noon. Ibigay mo sa akin ang isa pang pagkakataon. Magkaibigan tayo, di ba? Ang pakiusap na yon ay tila hangin lamang na dumaan sa pandinig ni Rosalinda. Bahagyang inilihis ng matanda ang kanyang paningin. Kahit na matindi ang galit sa kanyang puso, hindi siya kailanman nakaramdam ng kasiyahan sa pagkakita sa paglupasay ng isang kapwa-ina. Subalit ang katarungan ay hindi maaring pigilan ng pekeng awa. Ang tunay na kaibigan ay hindi nananakaw ng panaginip. Malamig at mabagal na tugon ni Rosalinda, ang kanyang boses ay pumuno sa bawat sulok ng silid. At lalong hindi ito pumapayag na tapakan at buhusan ng harina ang isang ulilang nagdadalang tao. Pinili mo ang daan ninyo, Celia. Ngayon harapin ninyo ang dulo nito. Nang walang anumang alinlangan, formal na inihapag ni Rosalinda ang isang mosyon. Natanggalin sa pwesto sina Celia at Stella at agarang i-freeze ang lahat ng kanilang personal na assets bilang pambayad sa lahat ng nawalang pondo ng kumpanya. Ang mga miyembro ng lupon na ngayon ay malinaw nang nakikita kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan, ay mabilis at walang pasubaling sumang-ayon. Ang botohan ay naging isang nagkakaisang desisyon na tuluyang pumutol sa sungay ng mga kinatatakutang reyna ng La Perla. Sa isang kisap mata, ang kayamanang kanilang iningatan ng matagal na panahon ay naglaho ng parang bula.
Sa kabila ng malinaw na pagkatalo, ang pagmamataas ni Stella ay hindi pa rin tuluyang namamatay. Nang lapitan siya ng mga gwardya upang kaladkarin palabas ng silid, pilit siyang nagpumiglas at sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik halos lumabas sa orbit nito dahil sa sukdulang pagkabaliw sa pagkawala ng kanyang yaman at kapangyarihan. Hindi pa tayo tapos. Matinis na sigaw ng dalaga habang hila-hila ng mga tauhan. Babayaran niyo ito. Sisirain ko ang anak mo. Sisirain ko ang manugang mo. Ang banta ay naiwan sa hangin ng pasilyo, patuloy na umaalingaw-ngaw na parang alulong ng isang nasugatang hayop na naghahanap ng huling pagkakataong makakagat isang nakakakilabot na pangako na muling susubok sa tatag ng pamilya ni Rosalinda. Ang puot ay isang laso na mabilis kumalat sa bawat himaymay ng pagkatao at kay Stella, ito ay naging isang apoy na tumupok sa huling bakas ng kanyang katinuan. Matapos makatakas sa mahigpit na pagkakahawak ng mga gwardya sa hotel, wala siyang ibang iniisip kundi ang ituloy ang kanyang paghihiganti. Para sa kanya ang maliit na panaderya ang simbolo ng kanyang pagkatalo at si Maya ang mitya ng kanyang pagbagsak. Ang marahas na paghinto ng kanyang sasakyan sa tapat ng panaderya ay nagdulot ng pag-angat ng alikabok sa paligid, ngunit wala siyang pakialam kung sino ang makakita sa kanya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang mabilis na humahakbang patungo sa kusina. Sa loob ng panaderya, ang amoy ng bagong lutong pandesal ay nagbibigay ng isang mapayapang kapaligiran, isang katahimikang biglang pinunit ng marahas na pagtulak sa pinto. Nag-iisa si Maya sa kusina, maingat na nag-aayos ng mga kagamitan nang makita niya ang figura ni Stella na humahangos. Hindi tulad ng dati ang dala ni Stella ngayon ay hindi lamang mga masasakit na salita. Isang matalim na patalimang kuminang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, isang banta na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Maya. Kung mawawalan ako ng buhay, mawawalan ka rin ng anak. Ang sigaw ni Stella, ang boses ay puno ng panginginig at kawalan ng pag-asa. Mabilis siyang sumugod, ang talim ng kutsilyo ay nakatutok sa umbok na tiyan ng buntis. Sa gitna ng matinding panganib, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Maya, ang boses ni Aling Rosa. Naalala niya ang turo ng kanyang biyenan tungkol sa katapangan at kung paano ang isang ina ay nagiging leon kapag ang kanyang anak ay nasa panganib. Sa halip na sumuko sa takot na ramdaman ni Maya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa isang mabilis na galaw, naabot niya ang mabigat na kahoy na pangmasa o rolling pin na nakapatong sa mesa. Buong tapang niyang hinarap si Stella, ginagamit ang kahoy bilang panangga at sandata. "Hindi mo sasaktan ang anak ko." Ang malakas na deklarasyon ni Maya, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na kasing tindi ng kay Rosa. Ang bawat tangka ni Stella na lumapit ay sinalag ni Maya nang may katatagan pinoprotektahan ang kanyang sinapupunan ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang tensyon sa loob ng kusina ay tila sasabog na nang biglang bumukas ang pinto sa likuran. Isang matangkad na figura, ang mabilis na pumasok, ang muka ay balot ng matinding pag-aalala at galit. Si Gabriel, kararating lamang niya mula sa biyahe, at ang eksenang bumungad sa kanya ay sapat na upang magpabilis sa kanyang mga hakbang. Sa isang iglap na hawakan ni Gabriel ang braso ni Stella na may hawak ng kutsilyo. Gamit ang kanyang lakas, mabilis niyang naagaw ang patalim at napabagsak ang dalaga sa sahig. Ang pagbagsak ni Stella ay sinundan ng pagpasok ng mga pulis na nauna nang tinawagan ni Rosalinda mula sa hotel. Habang pinupusasan si Stella na wala nang ginawa kundi humagulgol at magsisigaw, mabilis na binuhat ni Gabriel si Maya at mahigpit na niyakap. Ang katahimikan ay unti-unting bumalik sa panaderya, ngunit ang bawat paghinga ni na Gabriel at Maya ay puno pa rin ng kaba. Maya-maya pa ay pumasok si Rosalinda.
Ang kanyang tindig ay maayos pa rin, ang kanyang itim na damit ay sumasalamin sa bigat ng kaganapan sa hotel. Nagkatinginan ang tatlo sa gitna ng kusina. Ang gulat sa mga mata ni Gabriel nang makita ang kanyang ina na nakasuot ng napakagandang damit at ang kakaibang awtoridad sa mukha nito ay hindi mapagkakaila. Napatingin din si Maya sa kanyang biyenan, unti-unting napagtatanto na ang babaeng nag-alaga sa kanya ay hindi lamang isang simpleng manininda. Hinawakan ni Rosalinda ang mga nanginginig na kamay ni Maya at tiningnan ng kanyang anak na si Gabriel. Ang sandaling iyon ay puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot ng mga lihim na kailangan ng ilantad at ng isang pagmamahal na dumaan sa pinakamahirap na pagsubok. Anak Maya, maupo kayo. May kailangan kayong malaman. Malumanay na wika ni Rosalinda, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang matinding pag-asa. Ang pagpapakilala sa kanyang tunay na pagkatao ay hindi na lamang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa muling pagbubuo ng tiwala ng pamilyang kanyang pinoprotektahan. Sa gitna ng kusinang amoy pandesal, ang pinakamalaking pagsisiwalat ay nakatakda ng mangyari, nag-iiwan sa puso ni Gabriel ng isang katanungang hindi niya inaakalang itatanong sa kanyang ina. Sino nga ba talaga ang babaeng nagpalaki sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng maliit na panaderya ay tila isang mabigat na pasanin, isang uri ng katahimikang nabubuo lamang pagkatapos ng isang malakas at mapanirang bagyo. Nakaupo si Gabriel sa mahabang bangko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa mga kamay ni Maya na tila natatakot na sa isang iglap ay mawala muli ang kanyang asawa. Sa tapat nila nakatayo si Rosalinda. Ang kanyang tindig ay hindi na ang nakayukong anyo ng isang matandang nagnenegosyo ng pandesal. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang uri ng dignidad na tanging ang mga taong dumaan sa matinding apoy ng buhay ang nagtataglay. Ang ilaw mula sa bombilya ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang itim na damit. Ginagawa siyang isang banyaga sa loob ng sarili niyang kusina. Anak Gabriel? Simula ni Rosalinda, ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na nagtataglay ng lalim ng 25 taon ng pananahimik. Alam kong marami kang tanong. Alam kong naguguluhan ka kung paano ang iyong nanay na nagtitinda ng tinapay ay naging ganito. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumaba dahil sa bigat ng katotohanang ilalantad. Ikinuwento niya ang lahat, ang nakaraan nila ni Celia, ang masakit na pagkakanulo at ang araw na itinaboy siya nang walang anumang dala maliban sa kanyang dangal. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa matandang lalaking iniligtas niya na nag-iwan sa kanya ng kayamanang hindi niya kailanman hiningi. Ipinili kong itago ang lahat ng ito, Gabriel. Patuloy ni Rosalinda habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa sa mga alaala ng pagtitiis. Ginawa ko ito dahil ayaw kong lumaki ka na nakadepende sa perang hindi mo pinaghirapan. Gusto kong makita mo ang halaga ng bawat butil ng pawis. Gusto kong lumaki ka na may marangal na puso, hindi nabubulag ng kinang ng ginto na madalas ay nakakabulag sa katuwiran ng tao. Ang pagtitinda ko ng pandesal ay hindi pagpapanggap. Iyon ang buhay na pinili ko upang maprotektahan ang iyong pagkatao. Sa bawat salitang binitawan ng ina, nakita ni Gabriel ang laki ng sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Ang kanyang galit at kalituhan ay unti-unting natunaw na palitan ng isang umaapaw na paghanga at pasasalamat. Dahan-dahang lumapit si Rosalinda kay Maya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa naririnig. Hinawakan ng matanda ang mga kamay ng manugang, ang mga kamay na may mga galos mula sa pakikipaglaban kay Stella kanina. Patawarin mo ako, Maya. Ang pagsamo ni Rosalinda, ang boses ay puno ng tunay na pagsisisi. Patawarin mo ako kung kinailangan mong masaktan at madungisan ng harina bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas sa aking pinagtataguan.
Ang aking pananahimik ay naging sanhi ng iyong pagdurusa at iyon ang isang bagay na pagsisihan ko habang buhay. Umiling si Maya, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at bumasa sa mga kamay ng biyenan. Huwag po kayong humingi ng tawad, Nay, nahihirapang wika ni Maya sa gitna ng kanyang paghikbi. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pamilya. Kayo po ang nagturo sa akin na hindi ako basura. Sapat na po kayong yaman sa akin kahit wala pa ang La Perla. Ang emosyonal na tagpong yon ay nagtapos sa isang mahigpit na yakap ng tatlo, isang pagkakabuklod na mas matibay pa sa anumang bakal at mas mahalaga kaysa sa anumang gusaling itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Tumayo si Gabriel at niyakap ang kanyang ina, isang yakap na nagpapatunay na kahit ano pa ang mangyari, siya pa rin ang nanay na masarap gumawa ng pandesal sa kanyang paningin. Kahit ano pa man kayo, Nay, mahal na mahal po namin kayo, bulong ni Gabriel. Ang kapayapaan ay tila bumabalik na sa kanilang tahanan, ngunit ang tadhana ay may huling sorpresa pa para sa kanila. Isang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Maya ang pumutol sa magandang sandali. Napahawak ang dalaga sa kanyang umbok na tiyan, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isang impit na ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi, at ang pagbasang nararamdaman niya sa kanyang kandungan ay isang malinaw na babala. Ang matinding stress at takot na dinanas niya sa buong araw ay nagpabilis sa hudyat ng pagsilang. Ang bagong buhay na kanilang pinakaiingatan ay nagbabadya ng lumabas sa gitna ng kaguluhang kalilipas pa lamang nag-iiwan sa pamilya ng isang panibagong karera laban sa oras. Ang puting liwanag sa loob ng silid panganganak ay tila naging saksi sa huling yugto ng mahabang pagdurusa ni Maya. Ang bawat paghinga niya ay puno ng hirap, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakabaon sa mga palad ni Gabriel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa bawat bugso ng matinding sakit, ang mga alaala ng pang-aapi, ang malupit na tawa ni Stella, ang malagkit na dikit ng harina sa kanyang balat at ang pakiramdam ng pagiging isang basurang itinapon ay unti-unting naglalaho sa kanyang gunita. Pinapalitan ng mga ito ng isang matinding determinasyong mailabas ang kanyang anak sa isang mundong mas mabuti at mas mapagmahal kaysa sa kanyang kinalakihan bilang isang ulila. Sa kanyang tabi, hindi bumitaw si Gabriel, ang kanyang sariling mukha ay basa rin ng pawis at luha ng paghanga sa katatagan ng kanyang asawa. Habang si Rosalinda ay nakatayo sa paanan ng kama, ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda ng saluhin ang bagong henerasyon na magpapatuloy sa kanilang lahi. Kaya mo yan, Maya. Breathe, mahal ko. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ang paulit-ulit na bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon habang hinahalikan ang kamay ng asawa. Sa bawat huling ire ni Maya, tila itinatapon niya ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Ang sakit ng panganganak ay naging simbolo ng kanyang pagsilang bilang isang ganap na ina. Pagkatapos ng mahabang oras ng pakikipagbuno sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang malakas at malusog na iyak ng sanggol ang biglang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunog na yon ay pumunit sa tensyon at nagdala ng isang liwanag na mas matindi pa sa anumang kislap ng ginto sa La Perla. Isang batang babae, isang bagong simula na walang anumang bahid ng dumi ng nakaraan. Nang ilapag ang sanggol sa mainit na dibdib ni Maya, ang lahat ng pagod at hapdi sa kanyang katawan ay tila naglaho ng parang bula. Ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kahihiyan o takot, kundi luha ng sukdulang kaligayahan at kapayapaan. Tiningnan ni Rosalinda ang kanyang apo at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 25 taon, naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Rosalinda,
Ang mahinang wika ni Maya habang nakatingin ng may malalim na pagmamahal sa kanyang biyenan. Ang pangalan niya ay Rosalinda, para habang buhay niyang maalala na ang kanyang lola ay ang babaeng nagturo sa amin kung paano tumayo ng may dangal sa gitna ng pinakamalakas na unos. Ang pagkilalang yon ay nagdulot ng isang matamis na ngiti sa mga labi ng matanda, isang ngiting nagpapatunay na ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na ipinamana ng may katapatan. Habang ang pamilya ay nalulunod sa kagalakan, sa loob ng ospital ang gulong ng tadhana ay patuloy na umiikot para sa mga taong naghasik ng kasamaan. Sa labas ng mga marangyang gusali ng lungsod, isang babaeng may gulugulong buhok at maruming damit ang namataang namumulot ng mga tira-tirang pagkain sa gilid ng kalsada. Si Celia, ang dating reyna ng La Perla, ay tuluyan ng nawalan ng katinuan matapos mabawi ang lahat ng kanyang ninakaw na yaman. Ang bawat taong dumadaan ay hindi man lang siya sinusulyapan, isang malupit na paalala na ang kapangyarihang itinayo sa kasinungalingan ay madaling gumuho sa isang ihip lamang ng katotohanan. Ang karma ay ganap ng naisakatuparan tahimik at walang awang naniningil sa bawat luhang idinispatya ni na Celia at Stella, na ngayon ay nagdurusa na sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Niyakap ni Gabriel si Maya at ang kanilang anak, isang eksenang puno ng pag-asa na tila isang magandang pagtatapos sa isang teleserye, ngunit ito ay tunay na buhay. Ang bawat pintig ng puso sa loob ng silid na yon ay isang awit ng tagumpay laban sa kawalang katarungan. Subalit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang malalim na tanong ang nanatiling nakasabit sa isipan ni Rosalinda habang nakatingin sa labas ng bintana sa papalubog na araw. Ngayong nabawi na ang lahat at ang hustisya, ay nakamit na sapat na ba ang pagmamahal na ito upang tuluyang mabura ang mga anino ng nakaraan sa puso ng kanyang apo, o ang mga sugat na idinulot ng mga sakim ay mag-iiwan pa rin ng isang lihim na marka sa kinabukasan ng bagong Rosalinda. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat araw na dumaan ay tila isang banayad na haplos ng tadhana na nagbubura sa mga bakas ng pait sa loob ng maliit na panaderya. Ang dating lumang gusali ay sumailalim sa isang pagsasaayos, ngunit pinanatili nito ang init at amoy ng kahoy at harina na nagbibigay ng pamilyar na katuwaan sa komunidad. Ngayon, ang karatula sa itaas ng pinto ay nagtataglay ng pangalang Rosa and Maya's Bake Shop, isang simbolo ng pagkakaisa ng dalawang babaeng pinagtibay ng pagsubok. Ang halimuyak ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay pumupuno sa buong kanto na tila isang paanyaya sa lahat na ang bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa. Sa loob ng panaderya, makikita si Maya na may suot na malinis at maayos na apron. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan habang karga ang isang taong gulang na si Baby Rosalinda. Ang bata ay isang buhay na larawan ng kagalakan. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na umaabot sa mga tinapay na inilalabas ni Gabriel mula sa malaking pugon. Wala na ang takot at kawalan ng tiwala sa sarili sa mukha ni Maya. Ang dating ulila na itinaboy at binuhusan ng harina ay isa ng ngayong ganap na reyna ng kanyang sariling tahanan at negosyo. Si Gabriel naman, sa tulong ng kanyang sariling pagsisikap at gabay ng kanyang ina, ay naging matagumpay sa kanyang kumpanya na hindi na nangangailangan ng anumang utang mula sa mga taong mapagsamantala. Matiyagang tinuturuan ni Rosalinda ang mga bagong empleyado kung paano ang tamang pagmasa ng tinapay. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng sining at pagmamahal. Hindi na niya isinusuot ang mga mamahaling damit mula sa La Perla. Mas pinili niyang manatili sa payak na buhay, bagaman ang lahat ng kanyang yaman ay nakalagay na sa isang trust fund para sa kinabukasan ng kanyang apo. Ang La Perla ay pinapatakbo na ngayon ng isang propesyonal na lupon sa ilalim ng kanyang pagsubaybay
At ang bawat sentimo ng kinikita nito ay ginagamit para sa mga charity na tumutulong sa mga buntis na kababaihan at mga batang ulila. Natagpuan na ni Rosalinda ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nabibili ng ginto, kundi nakukuha sa pamamagitan ng paninindigan sa katotohanan. Isang hapon habang naglalakad si Maya pauwi, kasama si Gabriel na daanan nila ang isang maliit at madilim na karinderya sa gilid ng kalsada. Doon nakita niya ang isang babaeng may gulugulong buhok, nakasuot ng kupas na uniforme at abala sa paghuhugas ng dambuhalang tumpok ng mga maduming pinggan, si Stella. Ang dating mapagmataas na prinsesa ng La Perla ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang tagahugas upang mabuhay habang ang kanyang ina na si Celia ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Sa halip na makaramdam ng tagumpay o pangungutya, isang malalim na buntong hininga ng awa ang kumawala sa dibdib ni Maya. Lumapit siya ng dahan-dahan at nag-iwan ng isang balot ng mainit na pandesal sa ibabaw ng mesa na malapit sa dalaga bago siya tahimik na tumalikod. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang lasunin ng puot ang kanyang magandang kasalukuyan. Habang lumulubog ang araw at nagpapakita ang mga unang bituin sa langit, ang pamilya ay nagtipon-tipon sa kanilang hapagkainan. Ang bawat subo ng tinapay at bawat tawa ni Baby Rosalinda ay isang awit ng pasasalamat. Tumingin si Rosalinda sa kanyang anak at manugang, at sa kanyang isipan ay muling umalingaw-ngaw ang mga salitang naging sandigan ng kanyang buhay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa taas ng palasyong itinayo mo. Nasusukat ito sa dami ng pusong pinili mong huwag tapakan at sa mga taong mananatili sa tabi mo kahit ang natitira na lang sa'yo ay isang sakong harina. Ang halimuyak ng pandesal ay mananatiling buhay hindi lamang bilang isang pagkain, kundi bilang isang paalala na ang pag-ibig at katarungan ay palaging magtatagumpay sa huli.